Look at that guys, ang ganda ng beach dito. Dito muna, ang lamig ng tubig guys. Ayun o. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, kakagising ko lang po. Time check muna tayo. 8:37 na ng umaga. At dahil Sabado po ngayon, syempre magre-relieve tayo ng stress natin. At syempre, umpisahan po natin sa pagluluto ng breakfast namin. So siguro, magluluto na lang muna ako ng fried rice para magamit ko yung itlog na nabasag dito nung last. At ito po, sinigang na hipon, yung tira namin nung isang araw. Yung niluto po ni Rika Chang to. Ayan. Sarap pa naman po ng sinigang. Okay po, kakain na tayo ng almusal natin at ito nga po pala yung niluto ko. Fried rice, tapos nagprito po ako ng itlog para po sa aming dalawang ni Rika Chang. At syempre yung tira naming sinigang na hipon. Yan. Bali, kakain tayo ng marami kasi nga po breakfast. Bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. Dapat tuwing breakfast, marami po tayong kinakain. Naniniwala nga po sa kasabihang eat like a king pag breakfast. Kasi ito po yung blessings ni Lord para sa atin. Okay, magti-charge lang tayo ng ticket guys bago tayo sumakay ng train. Okay na po. Let's go. Saan tayo pupunta ngayon? Beach. Yes, magbe-beach po kami para yan po kasi yung stress reliever namin. Dagat. Oh, lalo na po pag summer na. Yes. Lalo na po di ba wala naman po tayong pasok. Kaya ayun, magbe-beach po tayo. Lang tawag doon, unwind. Unwind. Para makahiga na. Yes po. Talagang nakakapagod yung week namin guys, yung weekdays. Weather check muna tayo. 24 degrees Celsius po. Kaya pagdating po mamayang tanghali hanggang hapon, aabot po ito ng 27 degrees. Kaya sakto lang po yung init dito at hindi pa po sobrang init. So far, ayun po, maaraw naman po yung panahon dito at hindi naman tayo makakaramdam ng ulan. Ayun, bale, maghihintay lang muna tayo ng train. Kasi mamaya pagdating ng San Nomiab, magta-transfer ulit kami ng train. Medyo may kalayuan nga lang po yung beach dito. Pero first time lang po namin puntahan yung beach na yun, sa bandang Kobe po yun. So yung beach nga po pala yung pupuntahan namin is sa may Suma po, Suma Beach. Part siya ng part pa rin naman siya ng Kobe. Kaya titingnan po natin kung ano nga po ba itsura ng dagat nila doon sa may Suma. First time lang namin po mapupuntahan yun. Okay po, andito na kami sa may Motomachi. Bale, magta-transfer lang kami ng train dito sa may JR line.
papunta kami ng Suma. Bale, sasakyan na lang namin yung rapid para mapabilis kami ng dating doon. Kasi pag local train, 6 na stops pa po yun eh. Pero pag rapid is 3 stops na lang po. Kaya doon na lang po tayo sasakay. Kanina nga po pala sa inakitan namin, sobrang dami ng hagdanan. Pataas. Yung kala mo, tapos na yung hagdanan, tapos may kasunod pa po. At ito, maghihintay lang muna po tayo ng train bago tayo makarating doon. Total, ilang minutes na lang po makakarating na tayo doon sa may dagat. Kaya excited na po kami ni Rika Chang na pumunta doon sa Hindi beach. naman halata sa sombrero ko na excited ako. Kaya ngayon, ganda na sombrero niya eh. Na libre lang. Nalibre sa cup. Sa cup. Ready na mag-beach na. Look at that guys, ang ganda ng beach dito. Tara, puntahan po natin sa baba. Parang na-excite akong pumunta dito. Buti na lang po at may 7-Eleven dito. Bumili kami ng mat namin. Nakalimutan po kasi namin magdala ng mat. Kaya hindi po in-expect na na may pala dito, may pagtambayan dito. So doon po tayo tatambay sa may payungan doon. At buti na lang may dito, bilihan ng mga mat. Lalong-lalo na mayroong 7-Eleven kasi nga convenience store po. Ayan, nakikita nyo po dito, bundok na po sa bandang dulo. Ayan, zoom natin. Tapos ayan, puro mga na dito, payong-payong, tapos dagat na talaga. So ayan po guys, yung entrance niya. Ayan, sinasabi ko pa sa inyo kanina. Tapos meron silang rin dito, clam digging. Talagang wrong timing pa tayo. Nakasapatos pa kung kailan pupunta ng dagat. Ayan po. Naka sneakers pa tayo. Pero ganda ng buhangin dito, no. Dito naman po meron silang rental ng dito, stand-up paddleboard. At ayan po yung yung rental nila. Isang oras po is 5,000 yan. Mahal ah. Pero pag 3 oras po, 12,000 yan. May isang lapad. Ayan, meron din pang 4 na tao. Yan po yung pang presyo. At para din po sa experience, ayan yung rental nila. Meron pa silang vest dito para sa safety rin. So ganda ng dagat guys. Maaraw nga lang po ngayon. At dito na lang po tayo maglalatag guys. Dahil di po natin afford yung yung rental doon. Okay lang po yan. Buti na lang nagdala si Rika Chang ng sunscreen. Di ako nakapaglagay kanina. Ayan. Ayan, kasya ng 2 tao po. May payong ka dyan. Buti na lang si Rika Chang nagdala ng payong. Ayan, tapos lagyan natin pantusok. Ito yung pantusok niya. Ilang piraso to? 3? 4. Ay 4? Kung 4 yan. Bawat corner. Nalaglag yung isa. Ayan. Grabe buhangin, ang linis. Ito talaga yung namin, yung stress reliever. Basta makakita kami ng dagat, parang natatanggal yung pagod namin. Buti na lang talaga at bakasyon. Yasumi, dahil Sabado po. Tara. At dahil maaraw po ngayon, maglalagay po tayo ng sunscreen sa mukha natin. Pwede ito sa mukha, di ba? Tsaka sa, naman. dito sa dito, sa braso. Braso. Ayan. Yung paglagay kasi ni Rika Chang dito, ganun sa mukha. So ito po. May nagpapapicture po kasi guys. Kaya si Rika Chang na pa yung yung sumuyo. Tatlo silang mga couple. Yan, maglalagay lang tayo. After naman natin sa mukha, dito naman po sa may bandang leeg tsaka sa batok. Ayan. Tapos after naman, dito naman sa may braso. Braso. Ito po pala yung ginagamit namin sunscreen, no? Yung Biore UV.
Maganda po ito sa kutis. Ito po lagi ginagamit ni Rika Chang. Araw-araw po. Kahit gabi na po nagsa-sunscreen pa siya. Ayan. Ang puti, no? Oo. Para iwas sa ano, iwas masunog sa balat. Balat. Yes, enjoy. Kahit mainit, kahit Yeah. maaraw. Anong masasabi mo dito sa dagat? Saya. Saya, no? Sobrang nare-relax ako. Yung pag naririnig mo yung Yung agos ng tubig. agos ng tubig, nakakatuwa. Oo. Nakaka-relax. Napaka-peaceful dito, no? Galing nila oh. Galing na naman ganyan. Tawag dyan sa ano, yung Nagbabalance stand-up na ano, sila. Oo. paddleboard. Oo. Dito muna. Ang lamig ng tubig, guys. Ayun, no? Look at that. Banda doon, medyo malalim na eh. Sarap ng tubig. Ang lamig ng tubig dito. Ayun, nakikita nyo, ang ganda ng dagat. Thank you, Lord. Grabe. Nakaka-relax yung paan natin. Lalo pag nababasa ng tubig dito. Talagang nakakamiss mo yung itong feeling. Yung tipong sa probinsya kami. Tapos pagdating ng hapon or tanghali, naliligo po kami lagi doon sa dagat. Kasama pa yung mga kalaro ko nun. Linis ng tubig, di ba? Tignan nyo naman po, napakalinis ng tubig. Wala po kayong makikita na kahit na anong dumi. Grabe. Sarap umapak sa ano, sa buhangin. Yan. Yun, Ganun mo yung paa mo. Yung kabila. Yay. Grabe experience. Tapos siya yun, nagbabangka pa si ate doon. Tapos yung isa nagpa-practice yung tawag dyan. Para siyang yoga na ano, no? Oo, Naka-standby. dyan sa gitna ng dagat. Mm. Okay po, balik na naman tayo dito sa may tubig. Talagang nakaka-relax yung paa natin dito, guys. Yun, lakarin lang naman na natin doon hanggang sa hanggang sa makaabot tayo sa gitna. Talagang sarap ng itong feeling, no? Tapos lalo na nakakarinig ka ng agos ng tubig. Talagang napaka-peaceful po. Lakarin natin habang naglalakad tayo. Kahit na mahirap maglakad dito kasi nga puro buhangin. Lumulubog po tayo. Ayan, no. Pasensya nyo na lang po, guys. Medyo mahirap lang po maglakad dito. Pero okay lang po yan. Nakaka-relax naman po talaga. Yun, no. Talagang ganda, oh. Ganda ng beach dito. Super worth it ang experience. Imbis na doon po tayo sa may pwesto doon magbabayad pa po tayo ng pagkamahal-mahal. Mas okay na dito na lang tayo. Kaya at least po nakalibre pa tayo ng entrance. Talagang nakalibre pa tayo ng 2,000 yen kada isang tao po. Ayan. Talagang babalik pa tayo dito. Sarap pumunta dito. Kahit kahit first timer lang po natin. Hirap maglakad, no? Hirap to. Worth it ba ang experience dito? Yes, I'm happy. Lahat Talagang- ng creation mo. Talagang mapapasabi tayo talaga ng thank you, Lord. Tapos na yung mga kanina, no? Nag-stand up na na paddleboat. Ayun. Yun yung binubuhat nila, guys. Ang bigat ng paddleboard eh. Kaya kapag nagsisurf ako, yung longboard, di ako naglo-longboard. Bigat kasi Bigat. yung pag nagsisurf. Pero sa akin, pag nagsisurf ako, sinasampay ko kaagad. Sir, sampay. Yan, pag nagsisurf ako, sinasampay ko kaagad. Iba yun. Aray ko. Okay po, kakain na po kami ng lunch dito. Bale, maghanap lang kami ng makakainan dito na malapit sa beach. Nakatapos lang po namin magpahinga doon. Talagang super relaxing yung dagat. Sulit. Di bale, next time dala na tayo ng damit para makaligo tayo. Sarap pa naman po maligo kasi lamig ng dagat. Lamig Hindi siya yung katulad ng ina-expect ko ng ibang dagat. na mainit. Init. Mainit yung panahon, tapos mainit pa yung tubig, no? Dito So malamig. hindi, ang lamig niya. Ang sarap maligo.
At ito po, maglalakad lang tayo dito. Diretso lang, no? Hindi. Doon po is, andun yung lighthouse, yung red doon. I-zoom natin kung makikita. Ayan po, basta yung red na yun. Ito nga po pala yung lighthouse nila, guys. Wow! Ayan. Di po, medyo maliit lang po siya. Pero okay na rin po. Nakita na po natin siya sa malapitan. Ayan pa yung itsura niya. Kain na muna tayo ng lunch natin dito. At ito nga yung order din namin. Balak namin kasi pasta menu. Seasonal pasta menu tayo. At ito nga po pala yung menu nila. Cajun oil pasta with summer vegetables. Ito yung unang sinerve sa amin. Itong sabaw. Tomato soup ba to? Bango yan. Bango, no? Tag-isa po kami meron. Ito na po ang ating in-order. Nachos. Ayan, ito pa yung unang dumating sa amin. Mamaya pa yung pasta natin, tsaka yung kanin ni Rika Chang. Itadakimasu. With tomato. Nachos. Ay, hindi ko nawala yung nasa gitna. Nakaka-refresh yung kamatis. Sarap. Sarap ng sauce. Yan, sarap po nung nachos na with tomato, tomato with pipino. Ayun, no. Tignan po natin. Nakakaano yung lasa eh. Yung sauce. Nakaka-refresh. So, ito na pa yung order ni Rika Chang. Ano to? Yung chicken. Chicken honey mustard. Ayan po. Chicken honey mustard sauce. Tapos may gulay pa. Then, ito po yung American pepperoni natin. Kaya titikman po natin siya isa-isa mamaya. Unahin muna natin itong sabaw. Ang sarap. Sarap ng sabaw. Sarap ng tomato soup. Tamang-tama lang yung lasa niya. Yung lasa nito guys, talagang kalmado po. Masarap po. Hindi siya actually hindi siya lasang tomato sauce. Ang nalalasahan ko yung na halo-halong seafoods. Ito yung nagpapasarap sa sabaw nila. Sarap. Ito na po ang ating pasta. Titikman pa natin. Anong masasabi mo sa kinain natin kanina? Sarap. Masarap. Nabusog ka ba? Nabusog. Sobrang nabusog. Sobrang busog. Rate 1 to 10. 9. Oo, 9. Sa akin, 9.5. 9.5. Oo. Kasi ang bilis ng service nila. Ang bilis Kala ko nga matagal lutuin, pero after 5 minutes, sunod-sunod na dumating yung in-order natin. Totoo. Actually. Kaya yun yung nagustuhan ko eh. Tsaka bukod sa mabilis na nga, masarap pa po yung mga pagkain. Sarap. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa kinain natin kanina? Yung chicken. Yung chicken na karagi, no? Oo. Yung honey sauce with mustard ba yun? Mustard. Sa akin yung yung pinaka nagustuhan ko, syempre yung pizza na pepperoni. Oo nga. Simple lang yung lasa eh. Ang nipis. Ang nipis Grabe. pero grabe yung lasa, masarap. Totoo. Tsaka kalmado lang yung lasa, pati yung sabaw, tsaka yung pasta kanina. Halatang kalmado, lasang seafoods yung lasa. Hindi siya sobrang alat, hindi siya sobrang asim, kung ano-anong lasa, di ba? Talagang lang, kalmado lang po. Balanse. Balanse talaga. Talagang ganito po masarap, ganito yung masarap na kumain pag nasa dagat tayo. True. Di ba? Hindi yung mga parang overpowering na Na lasa. lasa. So, next naman is pupunta tayo ng Starbucks. Delivery daw po tayo ni Rika Chang. Yes, naka-order na kami, Starbucks. Wait na lang. Wait mo tayo. Di na kami bumili ng cake eh. Busog pa po kami. Kaya nga eh. Ito nga po pala in-order namin guys. Dark mocha and ano sa'yo?
caramel. Caramel macchiato na ice. Ice po yan hindi siya hot. Diyan lang po nila nilagay. Okay, itadakimasu. Inom muna tayo. Sarap. Actually, sa tuwing nag-Starbucks kami, ito yung lagi kong binibili. Itong dark mocha chip. Kasi masarap po talaga. Isa ito sa paborito kong iniinom dito sa Starbucks. Pero pag may mga bagong naman po, na bagong labas or recommendation, yun po yung tinatry ko din. How is it? Sarap. Talagang relax tayo, no? Ngayong day off. Ayaw nga. Sulit. Deserve natin. Deserve natin to. Kumbaga ito yung pang recharge natin ulit. Oo. Bago mag-Monday ulit, no? Alam niyo po dito sa Starbucks, ang daming tao. Kanina po sa kinainan namin, medyo kukunti lang po pero pagpasok namin dito, talagang punuan. Kasi pinipilahan po talaga ng mga hapon to, itong Starbucks. Kasi alam po natin na masarap na yung mga kape dito. Masarap pang tumambay dito. Tsaka masarap pa yung mga dessert. Hindi na lang kami nakabili ng dessert kasi busog na po kami. Kaya itong inumin na lang po yung binili po namin.